Kasama natin ulit si Dr. Joubert Benedicto dito sa PGH, isang napakagaling na pulmonologist. Doc Joubert, ang ganda ng mga pinag-usapan natin kanina about tuberculosis at ibang sakit sa baga. Ang dami na palang bago sa TB. Makinig po kayo dito. Saan ba natin umpisa sa dami ng mga bago? Siguro, bagong gamutan, bagong sintomas, o TB na wala sa baga. Kung gusto mo, parang ikikwento natin yung parang pathogenesis or ng TB, sige. Tapos each stage kung ano yung bago doon. Sige. So, ang TB... bago ngayon sa TB, pwede ito pang doktor, pang nurse, pang non-pulmonologist, certainly. Ako, cardiologist, marami ako natutunan. Bago to ngayon, 2022. Yes. So, ang TB po kasi, nalalanghap pa rin siya. So, yun po ang talagang entry niya sa katawan natin. May isang tao, may TB, umubo, kamalas mo, nalanghap mo yung hangin na kasama yung mikrobyo. So, madalas po yan, pupunta syempre sa baga natin dahil nalanghap mo. Madalas po sa baga, nasa stop na yung infeksyon, no? Kaya nga madalas pulmonary tuberculosis yung problema. Pag hindi po masyadong maganda yung atin pong immune system, siya po ay tumutuloy po sa daluyan ng dugo or sa lymphatics na tinatawag. Kaya po may tendency siyang pumunta sa ibang parte ng katawan. So, yun po yung nasabi natin, pwede siyang pumunta sa balot ng utak, kaya TB meningitis, sa mga kulane, kaya mga TB lymphadenitis, sa gulugod po, yun po yung POTS disease o yung ginagawa ng mga orthopedic natin, sa TB ng joints, no? So, yun po, madalas po pwede pong puntahan ng TB. Ang eksaminasyon naman pong bago, ganun pa rin tayo, Willie. Doc Joubert, so sa PGH, kanina sinabi ni Dr. Gap, pinakamarami ang TB na wala sa baga. X-ray normal. Pero may TB sa ibang parts. Ang gusto niya baling sabihin, yung madami-dami kami kumpara sa ibang hospital ng extrapulmonary TB. Kasi nung nanghingi yung DOH, National TB Program, ng TB registry ng mga patients, PGH daw yung pinaka nagbigay ng mga data sa extrapulmonary TB. More sa buto? Buto. POTS disease talaga. Tsaka TB meningitis. Yun ang common. Oo, yung balot ng utak. Gusto malaman nila, bakit may tao na exposed sa TB, hindi naman nagkaka-TB? Tama. Kasi po... Ba't tinatamaan? Oo, kasi po... Mas mahirap, mas payat, walang pinipili, Willie. Mas mataba. So, immune system pa rin po yan. So, madalas po, maskin po siguro, maskin tayong mga doktor, meron tayong nakakahalubilo, pasyenteng may TB, maaring nalanghap ko, di ko pa naman nadadiagnose yung pasyente, pero hindi naman po nagkaroon ng TB. Immune system pa rin po yan. So, karamihan po, kapag magandang immune system mo, nakiklear mo yung TB bacteria sa katawan, so wala kang problema sa x-ray, ni wala kang simptomas, pero hindi mo pala alam, nagkaroon ka na ng TB. Sabi nga nila, TB can spontaneously resolve. Ibig sabihin, hihilom. Walang gamutan. Maari po siyang maghilom ng kusa in as much as 15 to 30% kung maganda po ang immune system nyo. Malakas, healthy, maganda kinakain. Walang paninigarilyo, ganyan. So, ito po yung mga pasyente. Ano connection ng sigarilyo sa TB? Mas hihina po yung daanan ng hangin natin, mas mahihina po yung baga natin, yung capacity natin na ma-clear po yung TB bacteria ay medyo nasa sacrifice po gawa ng paninigarilyo dahil may pamamaga sa daanan ng hangin gawa sa paninigarilyo. Yung mga cells mo ng immune system medyo sluggish. Mabagal yung mga sundalo mo. Hindi aktibo. Opo. So, ito po yung mga individual na nagsasabi, Doc, last year normal ang x-ray ko, ngayon nagpa-annual x-ray ako, bakit to bigla ako sinabi may peklat? Hindi naman ako nagkaroon ng TB. Yun po yung dahilan nun. Kasi in as much as 15 to 30%, basta maganda po ang immune system nyo, pwede pong kahit walang gamutan, kusang naghilom yung TB, lalo na po kung konti lang yung bacteria na pumasok in the first place. So, sinasabi mo yung may peklats ng TB sa x-ray, pwede maghilom ng kusa? Oo, pwedeng dahil sa naghilom yun ng kusa.
So, hindi siya Pero nagamutan. mabibigyan pa rin siya ng gamot kasi nandun na yung peklat niya. Pero kung peklat yon, mabibigyan siya siguro ng gamot, pero at that particular point in time, yun na pag-usapan natin kanina na latent TB infection Yes, siya. ano ang latent TB infection? So, yung latent TB infection, so, balik po tayo dun sa pathogenesis ng TB. Pag hindi po na-contain po kasi, di pumasok na yung TB na bakterya. Ang ebidensya po na may TB bacteria po kayo sa inyong katawan, yun po yung pag nag-positive ka sa PPD or sa IGRA, yun po yung tinuturok sa may balat, yun po yung PPD. Tapos sinusukat po yun ng doktor, yung pamamaga doon sa tinurukan niya after 48 to 72 hours. No? So yun po ang senyales na nagkaroon po kayo ng TB infection. Ibig po sabihin, may pumasok na bakterya ng TB, nag-induce siya or nag-create siya ng konting reaksyon ng katawan ninyo dahil na-detect po ng katawan ninyo na, huy, may TB bacteria dito. At yung reaksyon na yon ay nakita sa PPD o yung sa IGRA na tinatawag sa eksaminasyon ng dugo. Pero dahil magandang immune system mo, yung infection na yun hindi naging active disease. Kaya wala kang simptomas, wala kang problema sa x-ray. So, yun po yung TB infection. Yun po, ginagamot natin sa pamamagitan po ng isoniazid rifampicin. Gamot din po siya na readily available sa mga TB center. Pero binibigay lang po siya for 3 to 4 months. O yung isoniazid alone, once a day for 6 months. O yung isoniazid, tsaka yung bagong gamot po, rifapentin, once a week lang siya. Bagong gamot For na 3 TB. months. For 3 months. So, 12 doses lang po siya. Once a week for 3 months. Ano tong bagong gamot sa TB? na Rifapentin. So, sinasabi? ito, Para sa latent o pwede sa Latent. ordinary TB? latent TB po siya. No? So, sa latent TB, available po yan sa TB centers natin. Okay. Sabi mo kanina, pag naaarawan ng TB bacteria, namamatay? Yes. Kaya po dati... Yung plema, yung laway? Correct. Yung plema po, pag na, 'di ba sabi ko nga nakakahawa dahil sa pamamagitan ng pag-ubo kaya ayaw po natin kay dumura kung saan-saan lang ano. Pero po pag naaarawan po 'yan, maskin po yung bakterya po sa hangin, namamatay po ang TB bacteria. So kaya po dati nung sinaunang panahon, kung nakikita nyo po yung Philippine TB pinapaarawan Society, yung pasyente. Quezon Institute, sa bubong sila nilalagay. Kaya po flat yung Quezon Institute, 'di ba? Flat yung bubong niya sa taas. Kasi doon po inaakyat yung so, pasyente. may TB patients pwede magpa-araw? Yes, hanggang Pero ngayon. Pero araw lang yung balat, hindi naman yung baga. Hindi sa baga. So, ang point natin po, kaya po pinaarawan para po maging less infectious. So, sinasabi nga po nila, pag umubo, at least namamatay po doon, mas hindi siya nakakahawa. So madalas po. pinapatay yung TB bacteria sa ilong, sa gano'n? Hindi. Sa hangin Sa naman. hangin. Oo, sa hangin. Hindi dahil gusto ng vitamin D? Yung vitamin D naman for TB, marami na diyang pag-aaral. It works daw. It enhances your immune So, system ano for mga TB. vitamins pwede? Vitamin D? Vitamin D, okay yan. 400 IU? Oo. Tapos yung na-mention mo kanina, yung vitamin B complex, lalo na kung... Pampalakas ng katawan? Oo, kasi lalo na kung naggagamutan ka na sa TB, yung ibang gamot sa TB tulad ng isoniazid, may connection po yun sa mga nerves nyo. So, pinapalakas po nitong mga vitamin B complex yung nerves natin. Okay. So, marami sa atin, sa x-ray lang makikita? Correct. Pag clear ang x-ray, okay na? Madalas po talaga, yun ang aming tinatawag na screening tool. Ibig po sabihin, initial na laboratory exam na ire-request po yan ng doktor. Kasi nga po, madalas po ang TB, ang pasok sa baga, ang tama sa baga. So more often than not, tumataas po yung confidence namin na kung kayo ay malinis yung x-ray, malakas po ang loob naming sabihin, maaring hindi po TB ito. Fish oil daw, pwede ba? Ang fish oil po, sa cardio yun, di ba madalas? Yeah. Oo. Sa baga. Sa baga po, not so much po. Not so much po ang mga pag-aaral doon. May ibang paraan eh. Okay. So, pagdating sa TB, ano ang makikita nila sa blood test nila? May nagbabago ba sa CBC? Wala masyado, Willie. Lalo na kung hindi naman dumaan pa sa dugo yung TB. So, madalas po, nakikita po natin sa CBC, normal lang po yan. Okay. Pagdating sa gamutan, meron tayong mga
May nagtatanong, paano kung allergy daw siya sa rifampicin? Okay. Kung allergic po kayo sa rifampicin, depende po ulit kung anong klaseng Sa lilipat. allergy. Kung pangangati lang po yan or pantal po sa balat, mild lang po yung allergic reaction na yun eh. So, ang madalas pong ginagawa namin, hinihinto lang po namin panandalian, approximately 1 week maximum, yung gamutan sa TB, tapos bibigyan lang po natin kayo ng antihistamine. Tapos, i-reintroduce po ulit yung gamot with the antihistamine on board. Ang TB sa bata, ano naman gamutan? Ano ang difference TB sa matanda at primary complex sa bata? Yung sa gamutan, well, pareho lang, no? 4 pa ring gamot sa loob ng 2 buwan, tapos 2 klaseng gamot sa natitirang 4 na buwan, 6 months po rin yung gamutan. Ang TB po sa mga bata, madalas po ang mas tama niya pa rin sa mga kulani, no? Kaya sila yung, 'di ba, may makakapaka sa may leeg nila, no, sa Paano mga mo leeg. malalaman kung yung kulani pang TB o kulani na pang gums lang? Pareho lang siya kasi more or less eh. Dahil Pareho yung ang reaction tigas. natin eh. Pareho No, ang- yung lambot, mas malambot lang siguro pag hindi siya secondary to TB. Mas matigas ng konti yung secondary to TB. Ang kulani ng tuberculosis mas matigas. Medyo matigas. Kasing Oo. tigas ng... Pero hindi siya kasing tigas, let's say, hindi siya parang malabato, no? Hindi siya parang malabat. cancer na Firm, oo. Yung hard na tigas, madalas cancer yun. Pag mas sobrang tigas... Parang rubbery. Sorry, Pag tama. Parang goma. goma. Maaring TB yun. TB. Mm. Tapos pag dito sa ipin-ipin lang, mas malambot na dito yun. Tsaka nandito yun sa may ilalim ng baba madalas. No? So, pag Hindi siya TB sa saan? leeg. Medyo sa dito. Dito po sa may muscle natin sa leeg. Tsaka po yung nasa taas po ng buto natin. Sa Diyan po mga madalas. matatanda, meron din kulani. Mas madalas po siya nakikita sa bata. Kung sa matatanda po natin nakikita yan, yes, po pwede pa rin po siya sa matatanda. Tapos, tulad nga ng nasabi natin, para pa rin siyang goma. Okay, marami nagtatanong sa x-ray nila, mga haziness. Paano natin malalaman na okay yung x-ray o baka malabo yung x-ray machine? Tamang Diba, katanungan common dyan. yun Pangit yung kalidad, kumbaga, ng nagpa-x-ray sa isa pagkakagawa. normal, nagpa-x-ray sa isa malabo. Maraming nakita or malabo. Oo. Usually po kasi trabaho po ng radiologist yun na kina-quality check po yung x-ray ninyo. So madalas po kami, ang tinitignan po namin, hindi po masyadong itim yung baga ninyo kasi ibig sabihin po na overexpose yun. Or underexpose yung masyadong puti. Kasi hindi po namin makita ngayon kung yun nasabi dito sa tanong, kung may infiltrate na tinatawag or may tama sa baga. So, ang pinaka-crucial po dyan, dapat tama yung kalidad po ng x-ray para makapag-commit yung doktor kung sakasakali, kung yan po ay may problema po tayo at kailangan pa po natin sometimes ng ibang views. Okay. Ang tigas daw ng kulani niya sa leeg kasing tigas ng sago ng milk tea. Medyo Di ba malambot yun? Pagsago ng milk tea? Medyo matigas ang sago Ha? ngayon eh. Yung sago nung time natin malambot. Yung milk tea ngayon matigas-tigas. Oo. Parang goma. Depende po yan. Madalas po, ang kino-correlate po namin yan, ang tanong po talaga ng doktor dyan, ano ang itsura ng x-ray mo? Kasi kung sakasakali po yan ay infection or wag naman sana, kung may bukol dyan, mako-correlate po natin lahat yon. Ano masasabi mo sa maraming Pilipino, I think ilang percent to 33%, may TB, may plema, minsan may dugo, ayaw magpa-check up. Ang pinakamasasabi ko po, Up, ayaw uminom ng gamot sa TB, natatakot, gusto, halaman. herbal. Oo, ayaw. So, ang una ko pong sasabihin, ang TB po kasi nagagamot. So, wag po natin siya dapat ikatakot. Ang ayaw lang po natin mapabayaan at hindi maagapan kasi maari po talagang mag-lead siya to some complication. So, ang ma-advise ko po sa inyo, ang una nyo pong gawin, magpa-check up, let yung doktor ninyo mag-guide sa inyo through the treatment, anong diagnosis or anong laboratory ang kailangan ninyo, anong i-interpret dito, anong kailangan yung gamot. Pag sinabihan po kayo ng doktor ninyo na may TB kayo, libre po ang 6 na buwan na gamutan sa health center. Libre po ang check-up sa health center all throughout the 6 months na gamutan, pati po yung examination sa plema.
Okay, final topic natin at final question, napakahalaga, yung hawa-hawa. Okay. Saan nakakahawa? Nahawa daw siya sa tatay niya, nahawa ba yung bata, nahawa ba sa kutsara, paano ba tong hawa? Oh, so ang TB po talaga nakakahawa sa pamamagitan po, sa hangin pa rin siya. So para po siyang Airborne, COVID. Oh, airborne. Malayo siya. So, pag umubo po ang isang pasyente, tulad nga po nung na-mention nila nung initial part nitong TB-TB, sa eroplano nga po, nakahawa yung isa kasi nga po, hindi niya alam na may TB siya, ubo siya ng ubo, so nahawa niya halos 20 passengers po dun sa isang flight. So, airborne po siya, sinasabing droplet din kasi ang pinakamas mahawa yung pinakamalapit po sa pasyente. So, madalas po talaga kami mga doktor, pag may isang tao pong may TB, matanda or bata, ang tanong talaga naming una, kamusta po yung mga kabahay ninyo? Kasi maari pong number 1, dun po siya nahawa, or number 2, ikaw yung nakahawa sa mga kabahay mo. Tulad nga po ng nasabi ko, yung mga bata pong may TB, madalas po talaga ang pinanggalingan yan sa matatanda. So makulit po kami dun magtanong, kamusta si lolo, si lola, yung mga nanay, tatay. Ng lolo-lola na ayaw magpagamot, Kaya maaring mahawa, kaya maski si nahawa. bata. Kaya dapat isipin nila yung mga apo nila. Opo, dapat. Pwede ba yung apo ang naghawa sa lolo? Hindi madalas kasi madalas po pag bata mababa yung bacillary load niya eh. So bacillary ang tinatawag. Mababa po yung bacillary count niya kaya po sinasabi nga po nila hindi ganun ka nakakahawa ang bata kumpara sa matanda. So sa kutsara, sa pagkain. Definitely hindi po. Hindi po nakakahawa ang TB sa kubyertos. Hindi po siya napapasa. Let's say hahalik ka sa lola mo, sa pisngi, hindi po siya ganun kasimpleng hawaan. Pag umiinom na ng gamot. Lalo na't pag umiinom po ng gamot, hindi. Ordinarily, kahit po sa kubyertos, hindi nakakahawa yung TB. Pag uminom po siya ng gamot as early as 48 hours. Natin ang kubyertos. Hindi siya dapat nga. Hindi siya dapat gawin po na hinihiwalay ang kubyertos kasi hindi naman po siya nakakahawa sa pagkain. More sa pag-ubo talaga. Sa pag-ubo talaga. Pag na-aerosolize nga po yung inyong kumbaga yung secretions po sa baga, mas dun po nakakahawa yung TB. Okay. Final tips, Doc Joubert, sa ayaw uminom o takot dun sa gamot na baka may side effect o ano? Mag-allergy, ganyan. Oo. Ang gamutan po sa TB, alam ko pong medyo matagal, 6 na buwan, pero po tandaan po natin, libre po siya, safe po ang gamot sa TB, at ang pinakamaganda po, may tututok po sa gamutan nyo all throughout the 6 months. So makikita po ng doktor kung kailangan niya i-adjust yung gamot. Huwag niyo po pangunahan yung doktor na kung sakasakaling, dapat siguro mas hiyang ka, ganito ang kombinasyong gawin natin, etc. Kasi nga po, tulad na nasabi ko, libre po ang eksaminasyon tsaka sa gamot sa TB Center. So, i-take advantage po natin yon. Sa libo-libong na gamot mo na, Doc Joubert, sa TB, ano ba yung mga common side effect kung meron man? Ano gagawin nila habang umiinom? Tama. So, haba pong nag-iinom kayo, so madalas po ang sinasabi namin sa pasyente, kasi po, di po ba yung number of tablets, 3 hanggang 5 tableta per day yon, no? Tapos, ang pag-inom po sa kanya, single sitting. Ibig sabihin, same time. Hindi nyo naman lalagukin yung 3 at 5 tableta one time. Hindi sabay-sabay. 1 tablet at a time. Tapos pero kain mo na. And then, dapat either 1 hour before meal or 2 hours after a meal. Bawal. May laman ng tiyan. Bakit bawal may laman na? Kasi yung rifampicin po na isang gamot sa TB, nako-compromise po yung level niya sa dugo kung meron po siyang laman sa tiyan. Naapektuhan po yung absorption niya. Tandaan po natin yung gamot sa TB, fixed dose combination. Ibig po sabihin sa isang tableta, 2 hanggang 4 na gamot na yun nandyan at nandyan po parati ang rifampicin. Hindi naman mahapdi sa tiyan. Meron ibang pasyente na nahahapdian, kaya po madalas sa mga ganong pasyente, ang advice ko sa kanila, yung 2 hours after ka uminom. Huwag mo lang kakalimutan. Kumain alas 12, 2 p.m. Oo, doon ka sabay-sabay na yon. Oo. Kung 1 tablet at a time. Kung 3 o 4.
Oo, or sometimes 5 pa. Depende po sa inyong timbang. Tapos expect nila baka magbago kulay na ihi. Yun po ang pinaka-importante. Magiging dark yellow or orange yung inyong ihi. Kasi po dahil yun dun sa component na rifampicin, yun po ebidensya namin na na-absorb yung maayos yung gamot. So good news pa nga sa amin yun na nagbago ang kulay ng ihi ninyo. Pag naggamot na sila, nag-graduate na 6 months, magaling na? Yes. Hindi na babalik? May tendency po, yun po ang iniisip ng iba, nagka-TB na ako, di na ako magkaka-TB. Pwede pa rin po, kasi lalo na't kung mahawa ka na naman ulit, hindi porket nagkaroon ka na ng TB, lifetime ka na pong immune sa TB. Okay. Last question, TB of the bones, paki-explain mo. Oo. So, yung sa buto po, tulad ng sinabi ko, usually po, Yun, di ba? kasi po usually po gulugod. So, yung spine po natin na apektuhan. Opo, Pat's disease. So, madalas po ang mga pasyenteng ganon, parang wala silang pakiramdam sa mga legs nila or mga binti, manhid or walang lakas. Kasi nga po, naapektuhan, depende po sa level ng spine. So, usually po, yung gulugod, unstable po siya dahil may TB po no? So, mas marupok po siya, mas hindi po siya sturdy or malakas. Kaya po madalas, ang manifestation, may manhid na parte, may mahinang parte, lalo na sa mga hita. So, madalas po, ginagamot po yon 12 months na gamutan. Tapos minsan, kinakailangan po ng mga orthopedic surgeon maglagay ng mga bakal para po ma-stabilize yung gulugod ng pasyente. Nakita, Jubert, mula nung nag-umpisa tayo, nakakonvince ka na ng 40% na uminom ng TB medicine. Pero marami pang ayaw uminom. Sabi nung isa, nakakasira ba sa bato, sa kidneys ko yung TB na gamot. Nag-iisip na siya. Meron pong ibang component ng gamot tulad po ng ethambutol na maari pong maapektuhan kung kayo po ay may problema sa bato, no? Kung may problema ka na talaga sa bato. In which case po, ina-adjust lang po namin yon. So, depende po lahat. Babawasan. Ibahin. Kaya nga po, baka hindi na fixed dose combination yun para sa inyo, kundi hiwa-hiwalay ng tableta para po tumpak yung milligrams ng ethambutol na mapupunta po sa inyo. So, last na lang, pag hindi sila uminom ng gamot, ano ang mga komplikasyon? Yun po yung aming kalaban talaga. Kung hindi ka uminom ng gamot, at risk ka for resistant TB na tinatawag. Yung drug-resistant TB, ibig po sabihin, mas matapang, mas matindi na po sila ng bakterya. Hindi na po sila tinatablan ng isoniazid tsaka rifampicin. Yung po yung pinakamabisang anti-TB na gamot, hindi na sila tinatablan. So, yun pong ayaw natin kasi in which case, dapat po second-line drugs na yung kailangan sa'yo. Ang TB po, in 30%, nakamamatay po siya kung napapabayaan. So, ito po yung 30% nakamamatay. Yes. Saka yung wala ka ng buhay na masaya, lagi na lang oxygen. Correct. Kasi na po, yan na po yung ayaw natin, yung may mga end stage ka ng lung disease or wag naman sana kumalat na sa iba't ibang parte ng katawan, yung po yung disseminated TB na tinatawag. So, hindi po magandang pangitain yon. So, ang punto namin, sayang, dahil na mismo yung opportunity na kung sana ay tama ka na gamutan the first time, na iwasan mo tong consequences. And lastly, ilang tao mahahawa niya bawat taon? Pati Nako, madami po yun. Diba, so, madami pa yun. 15 to 20 actually. Bawat taon, 20 ang hahawahin niya on the average. Magkakalat siya ng Okay. Final words, Doc Jubert, sa tuberculosis? Tulad po ng nasabi po natin, ang TB po, hindi kailangan walang bahala, Kayang-kaya gamutin. Kayang-kayang gamutin. Available po sa atin ang mga gamot. Available po yung mga laboratory test. So, parang wala po tayong pwedeng excuse para hindi po magamot yung TB. So, yung takot lang nila at yung takot, yung mga pangamba ninyo, mga iniisip. Na feeling nyo, baka madali lang naman mag-allergy. Aalalayan po kayo ng doktor. Sa ibang bansa, kinukulong ang may TB. Yes, opo. Sa ibang bansa, tama yan. kinukulong ang may TB. Sa ibang bansa po, hindi lang kinukulong, ang nagpipick up pa sa kanila para magpakita sila sa doktor, police. Mula bahay, papunta po dun sa dot center or sa doktor. Pero ang ganda naman sa kanila, walang TB. Ay tayo dito, di ba? Ayaw na natin umabot doon.
sana po maliwanagan nyo at marami makonvince uminom ng gamot sa TB. Salamat.